Patayin nga ulit ng gupit mo. Tambay mo lang. YouTube, ito na naman ang ating pinakabagong haircut tutorial. Tinatawag nating to imitate this haircut. Ayan, so pagkatapos natin bawasan ang kanyang buhok sa tuktok, ay bawasan din natin yung kanyang buhok sa gilid. Ayan, para magawa natin yung magandang fade na ating gagayahin na nakita natin sa kanyang cellphone. Ayan. So, Clipper over comb, close. Ayan, i-remove natin or bawasan natin yung buhok sa gilid para mumpisahan natin yung magandang fade na ating gagayahin na kanyang order. Ayan. So, ito na po. Gumamit ako ng guard number 1 close. Ayan. Guard number 1 directly. Guard number 1 close. Paikot. Estimated natin na magaya natin yung gupit na kanyang pinagaya. Pero pagmasdan yung mga katropa, ang kanyang yung texture ng kanyang buhok at shape ng kanyang ulo ay malayo po sa kanyang ipapagaya. Pero gawin po natin ito dahil ang pagsunod sa mga client ay sanhi ng pagdami ng ating mga clients. Ayan, so next mga katropa, gumamit po ako ng 0.5 guard close sa baba lang mismo ng dinaanan ng ating guard number 1 para umpisahan natin yung magandang fade. Ayan, 0.5 guard close, tapos yung combination natin na no guard, adjust the lever ng sagad sa gitna at pantay para sa magandang creation ng kanyang fade. Ayan, so dalawa lang po na ang nagamit kong guard. Una, guard number 1 close, and then 0.5 guard close, and then our combination no guard, adjust the lever ng sagad sa gitna at pantay. Ayan, so nakikita nyo mga katropa, ang ating fade ay talagang makinis ayon sa ating technique or strategy using by our guard number 1 and then 0.5 and then our combination. Ayan, so tuloy-tuloy lang po sa panood mga katropa.
pagkatapos noon, gumamit tayo uli ng clipper over comb, close para i-remove yung mga nakausling buhok sa taas ng dinaanan ng guard number 1 para maganda po tignan ang kanyang side by side. Ayan. So medyo may pakanto po pero maganda po ang pagkaangat ng buhok. Ayan. So ang kanyang ulo ay medyo pabilog at maraming kumbaga hindi may malalim, angat, ganyan yung tingnan nyo yung nasa kanyang right side para bang may nakikita nyong pabukol po yan mga katropa, yung parang pumuti. Ayan yung sa baba niya, yan po yung medyo malalim na aking tinarget ng dulo or edge ng ating clipper. Ayan, so panoorin ang aking pagtitrim, paikot para magaya natin yung kanyang ipapagayang gupit. Ayan, so pitik-pitik lang po ang ating pag-trim side by side para hindi po masira ang kanyang buhok sa gilid. Ayan. Ngayon gumamit po ako ng Kimi detailer para gawan na siya ng shift lines sa gilid side by side ng kanyang devel noo. Ayan. Curve patilya para angas na angas ang kanyang fade. Ayan. So pitik lang po ang ating paggawa ng outline sa kanyang side by side devel para maganda po at hindi lumapad ang kanyang noo. Ayan, ayusin natin yung curve patilya para maangas po. So, medyo malapad po ang kanyang noo kaysa doon sa gupit or ulo ng kanyang yung ating gagayahin. Kaya, kumbaga, hindi naman nagkakalayo sa ating gupit na ginawa doon sa ating gagayahin. Ang kaibahan lang yung ulo, yung hugis ng ulo at hibla ng buhok. Kaya medyo may kaibahan din pero hindi nagkakalayo. Isang gawaan lang para kumbaga ay maging may similar pa rin sa ating ginawa or ginayang gupit. Ayun. So, kailangan maganda po ang paggawa natin ng outline para maganda po ang pag-ahit natin mamaya. Ayan. So, tingnan nyo, paikot, manipis na ang kanyang fade at madali lang po kaskasin ng ating labaha. Ayun. So, ahit na po tayo mga katropa. Bago po ahitin yan, isprayan muna ng tubig para lumambot yung buhok. Laging tandaan mga katropa, gumamit ng bagong blade para matalas at perfect line. Sundan lang po natin yung ginawa nating pattern para hindi na ma-damage at hindi maligaw sa ating inaahit dahil abang na ang ginawa nating pattern. Ihitin po natin ng pulido. Paangat, pahilis, pahalang, pataas, pababa para kuwang-kuha ang ating buhok na inaahit. At talagang pulido, makinis ang kanyang gupit. So, ang pag-ahit mga katropa, kailangan magahan ang ating kamay para iwas sugat. Ayan. So, ahitin po lamang natin yung nais nating ahitin para iwas at hindi ma-damage ang ating inaahit. Yung hindi karapat dapat ahitin, ayon po sa ating pag-ahit na magaan, ay yun po ang ating ahitin ay yung mga nais ahitin lamang. Ayan. Tignan nyo mga katropa, ang aking pag-ahit talagang pulido. At bawat ikot ay may nangyayaring talagang pwedeng sabihin hindi na balikan. Pero kung nais balikan natin ahitin po natin uli para mas lalong sigurado na pulido ang ating gawa. Pero sa aking pag-ahit mga katropa, bago ko po iwan yan, talagang perfect na at konting pitik na lang sa pagbalik ng ating gawa.
Ayun. Naintindihan nyo po mga katropa ang aking sinasabi sa aking mga voice record, pero kahit pa paano mga katropa, nakikita nyo naman ang aking mga ginagawa sa gupit niya. Ayan, so next mga katropa, pagkatapos natin ay 18, gumamit ang 0.5 guard, close. Tapos yung combination natin na no guard, adjust the lever ng sagad at gitna at pantay para burahin yung mga nakikita nating mangitim-itim sa kanyang upper fade para maganda tignan yung transition mula sa fade paangat. So paikot po ang ating gawa na ganyan mga katropa. 0.5 guard, close, tapos yung combination natin. Ayan. Gamitan din natin ng Shimpa shaver para mas lalo pang kuminis ang kanyang fade. Ayan, kung meron kayong mas branded na shaver, mas maigi yun ang gamitin dahil mas malakas. Ayan, so tingnan nyo mga katropa, napakakinis ang kanyang fade. Bukod sa puti pa siya, ay makinis pa tignan ang kanyang fade. Ayan, at gumamit ako uli ng Kimi Detailer para i-detail ang kanyang fade at mga outline para mas lalo pang makinis tignan ang kanyang fade. Ayan, kung saan nararapat gamitan ng Kimi Detailer, gawin po natin para sa ikaganda ng kanyang gupit. So nakikita nyo ang hugis ng kanyang ulo ay malalim, pabaon, kaya nakikita po natin medyo may maitim pa sa kanyang fade, pero maya maya ay ating yang tanggalin sa pamamagitan ng ating gunting. Ayan, so inulit ko po, gamitan ng 0.5 guard at combination ang kanyang likod dahil malalim ang part na yan. Ayan. So, ito na ang ating scissor overcomb para sa finishing touch. Tunghayan, panoorin ang aking ginagawa gamit ang ating gunting kung paano nating i-flane ang side by side ng kanyang gupit, kung paano ito puliduhin at patapusin ang kanyang gupit side by side. Ayan, tuloy-tuloy lang po sa panood mga katropa hanggang sa aking pag-trim sa kanyang top hair para buong-buo nyo makapanood at makita ang kanyang gupit na ating ginaya mula sa gupit sa ibang bansa.
Ayan. So, papatapos na po ang kanyang gupit. So, sana marami kayo natutunan sa haircut tutorial na ito na tinatawag nating to imitate this haircut. Ayan. So, ginaya na gupit mula sa ibang bansa. Ayan. So, bago ang lahat mga katropa, isang pitik para sa subscribe at isang pitik para sa notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload. So, muli, ako po ay nag-iiwan sa inyo ng maraming salamat po mga katropa.